1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 10 meters. Okay, Lodi, meron tayong coax dito. Bali matagal na itong coax na to eh. Nakuha ko lang din sa kaibigan. Bali nagtataka lang ako dahil lumabas na yung kanya mga ground. Ayan o. Ayan. Hindi yan ang kulay niyan daw nung araw. Pero labas na yung kanyang ground. Sa katagalan na rin ng panahon, Lodi. Ganito pala nangyayari sa coax natin. Pagka hindi nagagalaw at nandun lang siya, talagang luminipis din. Ayan o. Ito na yung kanyang ground loads. Ayan. Ito siya o. Ang gamit pa niyang mga connector ay Ampinol. Ayan o. Ay mga original na connector pa nung araw. Ampinol siya. Ito naman yung kanyang balat na siya, yung kanyang rubber. Ayan. Talagang labas na. Pagka hinaplos mo siyang ganyan, ayan o. Bali labas na. Tsaka makikita mo, Lodi, yung pagkakahabi ng kanyang ground. Ay, ayan o. Ayan. Halos gusto na niyang lumabas yung hibla ng ground. Ayan, ito ground na siya eh, ayan o. Ayan. Mabigat siya, Lodi, kaya tansuto. Ayan o, mabigat siya. At isa pa pala, Lodi, sa mga gantong kuwaks natin, kung halimbawa nakapagkabit tayo, ay huwag niyong hayaang nakalukot o yung may lukot na ganito. Halimbawa, Lodi, nakabitin na sa taas yung kuwaks natin, ano, at mayroong nakaganyang buhol. Ayan. Huwag nyo nga hayaang nakaganyan, Lodi. Hanggat maaari ay unatin nyo. Yan. Unatin nyo siya. Kasi mayroong problema na mangyayari kung nakaganon siya. Ipapakita ko sa inyo, Lodi, ah. Sa sobrang init ng panahon, ayan ang nangyari sa kanya, oh. Sayang. Pero pwede pa naman yan. Pwede pa naman balutan ng tape yan. Itong coax na to, Lodi, ay double coated. Bali dalawa yung ground niya. Itong nakahabi na to, ayan. Yung ground na yan, pagka tinanggal mo itong buong ground na to, ay meron ka pang makikita ang isang ground. Bali double coated siya. Okay? Bali napakaganda nito, Lodi. Napakababa ng SWR niya. Kahit balaan mo siya ng mataas na load, ay napakababa, napakaganda. Kaya niya makipagsabayan. Ito, ganitong coaxial. Yung PL259, Lodi, ay hindi pumapasok dito, ano. Tinatabasan ko pa yan dito bago mo maipihit yung PL259. Kasi yung iba natin ginagawa, bali tinitrade na lang natin, iniipit lang natin yung ground nito. Ayan, sayang. Ngayon, ibabalik ko na siya. Nakaganyan kasi siya, Lodi. Matagal na nakaganyan. Tapos, syempre, sobrang init ng panahon. Eh, pinagsawalang bahala ko lang siya na hindi siguro masisira. Pero, ganun yung nangyari. Pero pwede pang balutin to, Lodi. Ayan. Hayaan nyo lang siya na nakadiretso, Lodi. Baka tanungin nyo yung paano naman yung naka-coil, yung gumagawa tayo ng choke point. Wala namang problema doon, Lodi, sa naka-choke point kasi meron namang kaukulang sukat yun. Medyo malaki yung sukat na ginagawa natin kaya hindi siya magbabalat na ganito. Ito, Lodi, for experience lang naman, ano. Ewan ko lang sa mga kasama natin dyan na hindi pa nakasubok o nakasubok naman na ng ganitong pangyayari. Ayan, about sa coax natin. Ayan, oh. May pagkakaiba naman kasi, Lodi, yung sa choke point. Ito. Sa choke point natin ginagawa ay naglalaro siya hanggang, ayan, hanggang 5 inches or 6 inches, mga ganyan. Yung bilog niya, yung luwang. O higit pa yung iba ang ginagawa. Kaya walang mangyayaring pag halimbawa man ay medyo luma-luma na rin yung coax, yung kanyang balat, ay walang pangyayari na matutuklap. Kasi nga malaki yung bilog ng choke point natin. Hindi kagaya nung in-example natin doon sa taas na talagang nabanat siya. Ito siya, Lodi, oh. Talagang nakaganyan siya, nakabanat eh. Ayan. Pwersado yun dito.
siguro merong konting sabi sa Ilocano, ginna, ayan, o lamat dito. Ayun, natuluyan siya na bumuka yung kanyang cover. Ngayon, Lodi, papakita ko sa inyo yung double coated yung karga nung coax na yun. Ito naman, Lodi, in-example natin kanina, yung natuklap yung balat niya, ayan, yung rubber niya. Napabayaan natin, nang hinayang ako doon, sayang. Pero magagawa naman ng paraan. Ito yung kanyang unang coating, Lodi, ayan, unang balot ng ground, ayan. Ayan yung sinasabi ko. Ito yung una, ito yung pangalawa, at ito yung kanyang hibla doon naman sa positive. Ayan. Kung mapapansin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung kanyang stranded wire. Ayan. Napakagandang gamitin nito, Lodi. Bilib ako sa coax na to. Ibang-iba siya sa RG8 na pangkaraniwang ginagamit natin. Swan, mga ganyan, ibang-iba siya. Kasi double coated siya, Napakaganda ng SWR. Kung ano yung tono niya sa antena mo, pagkataas mo, ganun at ganun, walang pagbabago. Okay. Kung mapapansin nyo ay kulay puti siya, baka magtanong kayo kung aluminum yan. Ay hindi po aluminum yan, Lodi. Actually, galing yan sa cell site daw, yung pagkakabanggit sa amin. Galing daw siya ng cell site noon. Pero nung chinek namin kinaskasan ay talagang tanso siya. Ito rin, tanso din siya. Ito rin, nakakapitan siya ng panghinang. Nung kumuha ako ng hibla niya at kinaskasan ko ng kinaskasan ay talagang tansong-tanso siya. Okay? So yun lang, Lodi, sa mga kasama nating may mga coax dyan na yung pinakita kong example niya na nakalukot. Hanggat maaari ay binatin nyo lang po, Lodi. Huwag nyo hayaan siya na nakaloop siya ng napakaliit. Kasi, ayun, pag-uumpisa nun para matuklap yung kanyang rubber. So hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat. Magandang buhay.